Bridgestone tayo guys. Kita niyo ba yun? Diretso pa. Pakadali pa isingit kasi parang naka 150cc ka lang talaga. Lingunin ka talaga pag naka big bike ka. Napakalala talaga ng corruption sa atin. Sana magkaroon ng malinaw na pag-iisip ang mga nakaupo. Totoo lang, ang Pilipinas ay mayaman sa politika. Kung talagang ikaw ay saktuhan lang ang kitaan mo, kawawa ka pag nagkasakit ka. Bumababa na ang value ng piso, bumababa pa ang moral ng tao. Nang dahil sa piso, nagiging sakim ang bawat Pilipino. So, magandang hapon guys, no? Tayo ay pupunta ngayon sa trusted shop para sa gulong at PMS. At ang dala natin ngayon ay ang ZX4RR ng ating kaibigang si Pascalay. Yan, no? Pogi, diba? Ganda natin yan ngayon doon para sa darating na Batman loop ng ating mga tropa. So, simulan na natin. Cold start. Ready na. Power up na. Hindi lang natin tumaas yung temperature, tapos alis na tayo. Ayan. So syempre, bago tayo umalis, kailangan natin mag-pray muna. Make sure na ang lagi kong nalilimutan ang nakalap ang pin ng helmet. So ayan, nakalap naman, no? Kung nagpa-pray tayo ng motor, magpa-pray muna tayo. Lord, nawari ka ba yun po ko sa akin pagmamanilang ko yung araw na to, makarating sa paroroonan ng ligtas at malaman ng malayo sa anumang kapamakan. Nasa iyo po ang aking tadhana na ako po'y nagtitiwala sa inyo. Nawari ka ba yun po ko at biyayaan ng lakas ng loob at lakas ng pag-iisip. Sa inyo po ang aking buong pasasalamat, sa inyo po ang buong tiwala. Maraming salamat po. Amen. 46, so usually ang temperature ng motor bago tayo tumakbo ay dapat nasa 60 to 50. So performance wise sa ZX4RR nagamit ko na ng ilang beses to at talagang napakagaang niya. Pwedeng pwede ito sa mga beginner. Slightly pro na may experience ng konti sa motor, pero yung literal na kakaupo lang sa motor hindi. Medyo mabigat pa ito ng konti. Mas mabigat siya ng konti sa NMAX. Ayan. Ang tagal mag 60. Okay, let's go. So ang temperature good. Gas puno. 12,000 odo. Mali yung orasan. Voltage okay. So off na lang natin yung ilaw. Yung auxiliary light niya kasi malakas sa baterya. So let's go. Oh, napaka-nibble niya, oh. Napakaingay nga lang talaga naman. Ako'y kinakabahan sa pagpalinita sa tambutso. Ay naging okay tayo. So far so good. Okay naman lahat. Talaga namang napaka-star ng motor na to pagdating dito. Dahil napakaingay niya. Talagang center of attraction tong motor na to ni boss. Wait tayo sa kotse. Oh, kainitan.
naman siya nakakagulat gamitin, no? So, mabait pa siya ng konti. Hindi siya yung nang tatapo ng motor. Usually kasi pag mga nasa 600 to 1000 cc, talagang nandadamba na siya pag yung pinipiga mo yung motor, lalo pag nabibigla. So ito, okay pa to, mabait pa siya, medyo delay ang throttle. Kasi nga, nasa 400cc siya, nasa kategory siya ng lightweight, wala pa siya sa middleweight. Pero, sulit naman kasi napaka high-tech ng motor na to. Kung tutusin, ito na talaga yung pinaka high-end na lightweight category ng big bike. Kasi, meron siyang upshift, auto blip, at meron siyang traction control, no? Bukod sa lahat, napakagaang nito. Hindi rin siya masakit sa likod, tama lang. Tapos napakalambot pa ng clutch niya, talagang pwede ito sa babae na marunong magmotor. So ulitin ko, no, pwede siya sa beginner big bike, ha. Beginner big bike, pero hindi sa beginner motorcycle. Medyo may kabigatan din siya kung papagamitin mo siya sa walang experience sa pagmumotor. Yung tunog niya, oh, nakakatuwa, no? Napakatining ng tunog niya. When it comes naman sa vibration, meron siyang slightly na vibration dito sa may bandang lugar na ito ng tangke. Tapos napaka high pitch talaga ng tunog niya since palitan na ng tambucho to at wala na itong catalytic. Maka-compare natin siya sa tunog ng parang F1 na 2000 model. Ganun ang tunog niya. Paparinig ko sa inyo ang upshift niya. Talaga namang music to my ears pag nag-upshift siya tsaka nagda-downshift siya. So okay, pinapaligo tayo tapos sakit tayo sa taas. Bike. Gawa pala sa bike to. Ayan, may pasalamat tayo, hindi ganong mainit ang panahon. Head daw tayo sa taas. Tapos mag-U-turn tayo. Pucha, delikado to. Galing tuloy, tapos U-turn. Siguro sa may bandang gitna tayo mag-U-turn dahil delikado talaga. Sana pala sa kabila tayo lumigaw. So nyo, wag kayong mag-U-turn dito sa lugar na to. Delikado, galing sa taas. Galing sa pabulusok. Ayan, sabay tayo dito sa truck. Kita nyo ba yun? Sarap niya sa tunog, no? Ibig sabihin, kung di ka naman walvalero, hindi ka naman kaskasero, okay na to kung habol mo lang yung tulog. Diretso pa. Kakala na ako dyan. So, pinaka-safe talagang biyahe, papakiramdaman yung kotse. Papakiramdaman yung baka bilang nabigo. Kaya huwag kayo. Huwag kayo basta-basta o-overtake kasi bigla-bigla na lang lumiligo yung ibang kotse, hindi man lang nagsisignal light. Mas maigi nang safe tayo magmaneho kaysa feeling pogi tayo sa kalsada, no? Nasa gitna ang mga tricycle. Magdidiretso pa raw tayo, no?
Napakadali pa isingit kasi parang naka 150cc ka lang talaga. Sa kaha niya, same lang talaga to ng 25R, no? Pero kung price wise, lugi ka talaga sa 25R kasi hindi sila nagkakalayo ng presyo tapos hindi pa expressway legal yung 25R. Tapos kaliwa. So ako, no, bilang nagmumotor, okay talaga na medyo ramdam na nakasakay sa truck o nagmamanihon truck yung presence ng nagmumotor. So hindi ako against sa loud pipe, pero kung abuso na, ibang usapan na yon. Talagang nakakarindi na, lalo yung mga lumalabas sa motor pag magbabagong taon, no? Ngayon sobrang abuso na yon. Kaya sana pairali pa rin natin yung pagiging awareness sa kalsada. Huwag tayo yung tipong rider na kulang sa pansin, no? Ayan, so paano na tayo dito? Hanggang kailan kayo matatapos sa mga kalsada dito sa open canal, no? Ayun na, dadaanan naman tayo sa isang barangay na mabubulahaw yung mga nakatira. Paumanhin muna sa mga nakatira dito. Pasensya na, sobrang ingay talaga ng motor na to. Yan, nalali lang tayo dahil baka mabato tayo bigla dito nang wala sa oras. Oh, ganda. Alam nyo, minsan talaga pinagbibigyan ko yung mga kabataan, no, pag nagpapabomba. Slightly lang naman, bibigyan natin sila ng isa. Huwag naman yung sobrang bulahaw na bomba. Kasi nanggaling rin ako sa ganyan eh. Yung pag nakakita ako ng big bike, wow, big bike! Sobrang ganda ng mga big bike. Pugi ako lalo doon sa malalaki ang gulong. Napaka-sexy, napakaganda talaga. Lalo yung mga sports bike kapag dapat. Ang mga kapanahon na nailab ako sa big bike, yung mga Ducati pa. Yung mga sinaunang model ng Ducati, Honda, ayan. Ayan, papakita ko sa iyo yung mga picture yan, ganyan, yan. Tsaka ito, yan. Yan, mga paborito kong motor natin ng kabataan ko. Sobrang ganda. Pag nakikita ko sila sa daan, sobrang na-amaze ako. Tapos yung mga naka-leather jacket dating, mga retro na jacket, di ba? Napakaganda. Tapos, yung mga gloves nila, kita mga daliri, ang pogi, ang forma, ang angas tignan. Ang popogi nila tignan, tapos full face na, tinted yung bison. Napakaganda tignan talaga. Kaso paman, uso na yung red bomb. Pero, hindi pa nauso yung senyas na ganun. Hindi pa nauso yun. Lingunin ka talaga pag naka-big bike ka. Tapos lalong-lalo na yung mga Honda Hornet dati, napaka-pogi. Mga CBR na mga classic bike talaga ng Honda. Saka yung mga Kawasaki na sports bike. Naalala niyo yung unang-unang movie ni Top Gun, ni Tom Cruise? Yan, yung pelikula niya, nagamit niya yung yung Kawasaki Katana Atayon. Kung di ako nagkakamali. Yan, ganyan tsura. Napaka-pogi talaga nun sa personal pag nakikita nyo. Tapos, iilan lang ang meron nun kasi hindi pa uso yung mga installment noon. Kaya konti ang mga sasakyan dati, tsaka mga big bike. Talagang yung mga mayayaman lang ang nakaka-afford nun. Ngayon, napakadali na talagang kumuha ng motor eh. Pwede ka sa halagang 5,000, makakakuha ka na ng motor. Kaya talaga namang nagkalat sa kaliwat kanan ng mga motor tsaka kotse. Nausap pa yung mga zero down payment. Kaya masasabi ko, sobrang dami ng merong mga sasakyan ngayon. Lalong-lalo na yung mga sobrang yayaman, no? Kayang-kaya nila bumili ng 1, 2, 3 hanggang 10 kotse o kaya motor. Biruin nyo ang katumbas nila, sa isang tao lamang meron siyang 5 hanggang 10 sasakyan. Tapos meron siyang 5 hanggang 10 motor din. Gaano kalupit yun? Kaya minsan hindi na rin talaga effective yung yung mga color coding na yan color coding scheme na yan. Kung ang nagmamay-ari ba naman ng kotse, mga big time contractor, no? Yan, mga kongresista natin na may mga big time na maleta, no? Shoutout sa inyo mga guys, harap mga sir, mga boss.
Baka naman, mabigyan ng isang maleta dyan. Hindi, wow. Nawa, magkaroon talaga ng linaw at magandang kinabukasan ng Pilipinas at maliwanagan at magkaroon ng tamang pag-iisip ang mga nakaupo sa ating gobyerno, no? Kasi sa totoo lang, lantaran na talaga sila eh. Tapos yung mga pinapalabas nila na mga bonus-bonus, na extra bonus, pero galing yun sa hindi liquidated na budget ng gobyerno, no? Yun ang nakakalungkot ka. Biruin nyo, yung mga billion-billion, trillion-trillion na nawawalang pera eh, sana ay napupunta sa mga project natin sa buong Pilipinas, no? O kaya sa mga bagong eskwela, lalong-lalo na sa edukasyon. Kasi totoo lang, awang-awa ako maging isang Pilipino kasi totoo lang, college graduate ka, mag-apply ka ng trabaho sa ibang bansa, underqualified ka kasi hindi nila ikinakredit yung education sa Pilipinas, no? Yan ang nakakalungkot, yan ang nakakasakit ng damdamin bilang Pilipino. Kaya magugulat ka, yung mga professional workers natin na mga constructions, factory, yan pa, sila pa ang nakakapunta sa ibang bansa, sila pa ang nakakapagtrabaho ng maayos. Unless kung professional ka, mababa ka sa level nila. Sayang ang diploma mo, di ba? Yun ang nakakalungkot. Isa tayo sa tingalain sa Southeast Asia, pero na in reality, isa tayo sa kulilat, no? Sumunod tayo sa Brunei. Nakakalala talaga ng corruption sa atin. Sana magkaroon ng malinaw na pag-iisip ang mga nakaupo. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Miriam Defensor, no? Isa sa iniidolo kong politician, no? Nakakabalik na lang daw ng progress ay wala nyo kung ano. Hindi ko sila nalaman, ha? Pero mostly talaga nasa kanila na ang problema. Comment down below kung ano yung kabaliktaran ng progress na sinabi ni Miriam Defensor, kung naalala niyo yung video na yun. Sana talaga. Kasi ito lang, ha, masasabi mong mahirap ang Pilipino, mahirap ang Pilipinas, bakit ang daming sasakyan? Bakit sobrang traffic kung talagang mahirap ang Pilipinas, no? At saka nasa Southeast Asia tayo kung saan marami tayong natural resources. Meron tayong natural gas, mga minerals na namimina. And then meron tayong dagat at ilog. Kumpleto tayo compared sa mga mayamang bansa kagaya ng Singapore. Ayan, nanggaling na ako dyan. Sobrang, alam mo yon, yung mga natural resources nila galing pang Malaysia, Indonesia, imported lahat, no? Hindi gaya sa atin, parang ultimo yung bigas ini-import pa. Yung magagandang kalidad na bigas na galing sa atin, ini-export. Tapos yung mga pangit na bigas na galing ibang bansa, eh binibenta sa merkado ng Pilipino. Ano nangyari yun, di ba? Wow! Deserve ba talaga ng Pilipino maging ganun? So tell me, ba't ganun? Tell me why? Yun ang nakakalungkot talaga. So liliban muna tayo sa usapang politika. Balik tayo sa pagmumotor, no? Crisis tayo ng gasolina ngayon. Nawa ay maging enjoy ang lahat. Huwag sanang maging walwalero dahil napakamahal ng gasolina ngayon. Panalangin ko na makaahon ng Pilipinas. Kasi totoo lang, ang Pilipinas ay mayaman sa politika. Ayan. Tapos pag nag-name drop ka, patay ka. Riding ang tandem ang kalalabasan mo ngayon. Dedo ka. Doon sila mas powerful. Doon nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan, no? At naalala ko yung sabi ng aking mentor na pilitin mong maging mayaman dahil ang mundo ay masama para sa mahihirap. In English, world is cruel to poor people. So mga tuwid, kung mahirap ka, taas ng taas ang inflation rates, hindi ka makasabay, patay ka, yari ka. Gutom ang abutin mo. Nasa ito pa isa, nakakalungkot. Since tayo ay nasa middle income earner, o ganyan, wala tayo sa high income earner tsaka sa low income earner. Yung mga low income earner na hindi naman gano'ng nagpa-contribute ng mga taxes, yan ang mga alagang-alaga ng mga gobyerno. Kasi tapalan lang nila ng pangalan nila na galing yan sa kaba ng pera ko. Eh, itatanaw nila ng utang na loob yan. Yan ang nakakalungkot na attitude or kaugalian ng Pilipino na utang na loob, no? Diba, wag tayong magkaroon ng utang na loob sa isang politiko dahil trabaho naman talaga nilang mag-serbisyo sa publiko, no? Yun lang at yung mga politiko, mga tauhan din na magbilang lagyan nila ng, wag nilang lagyan ng pangalan yung
yung mga proyekto nila kasi hindi naman talaga nila pagmamayari yan eh. Hindi naman talaga galing sa pera nila yan eh. Galing yan sa kapan ng bayan, no? Yung mga pinambabayad sa tax at pinaghihirapan ng taong bayan. Hindi yan easy earn, hindi yan hard earning yan, hard earning budget yan. Hindi yan pinupulot lang, hindi yan ninanakaw gaya ng ginagawa nila, no? Kasi kung ninanakaw yan, madaling nakuha, hindi sila manghihinayang dyan. Pero kung pinaghihirapan nila, siyempre kahit katiting na bagay yan, pag-iingatan nila yan, di ba? Sana pahalaga ng mga politiko, yung mga kahit piso man lang na galing sa tax ng mga mamamayang Pilipino. Ito lilinawin ko lang, wala pa akong balak tumakbong politician. Ito ay ang aking sariling thought lamang regarding sa nangyayari sa bansa natin. Nawa ay talagang magkaroon ng kinabukasan tong Pilipinas na to kasi talaga namang nakakaawa ang Pilipino, no? Kung talagang ikaw ay saktuhan lang ang kitaan mo, kawawa ka pag nagkasakit ka. Sobrang kawawa ka, mamamalimos ka pa sa gobyerno. Alam mo yung imbis na trabaho na nila na pagamuting ka, kasi binabayaran pa yan eh. Alam mo yung ito, naalala ko yung nagpunta ako sa PGH dati, tsaka sa orthopedic. Ako po, nakakaawa lahat ng pasyente na yan. Talaga naman kung wala kang binabayad, talagang itatrato ka na tukha talaga. Ang hirap talaga. Ang hirap maging tukha sa Pilipinas kasi lalong ipapamukha sa'yo na mahirap ka. Yun ang nakakalungkot doon. Yung bural ng Pilipino bumababa. Alam mo yung mga pahanap ng pera. Punta mo yung sa halagang 500, nagsasakitan sila. Nakakalungkot, diba? Kung tutusin, kaya nila kitain yun eh. Yung magkaroon man lang sila ng pride sa sarili na, ay, kaya ko naman kitain yun, ba't ako makikipagagawan dyan? Yung ganong bagay man lang, no? Pero hindi. Nakakalungkot yung nagsasakitan sila, nagbabalyahan sila, halagang 500 lang. Diyos ko po. Yung tipong, ang halagang 500 kasi ngayon, parang 1 meal na lang sa isang pamilya eh. Hindi yan minimum. Below minimum pa yung 500 na yan, promise. Sa araw-araw kaming kumakain. Kulang ang 500 sa isang araw talaga. What more pa kaya? Kung malaking pamilya kayo, di ba? Ay kami, 3 lang naman sa bahay. Nakakalungkot. Bumababa na ang value ng piso, bumababa pang moral ng tao. Nakakaawa talaga. Sobrang nakakaawang Pilipino. Tapos, siyempre, hindi mo naman masisisi yung iba kung bakit nangloloko ng kapwa Pilipino, nang gagancho, nang gugulang ng ibang tao, lalo yung mga traffic enforcer. Imbis na saway nila bago pa makakommit ng traffic offense yung driver, nag-aabang sila doon sa mga tagong lugar para abangan nilang makommit ng driver yung traffic violation, di ba? Sa kanila ngayon paparahin, preparahan nila. Parang may tila commission pa o tila talagang milagay, no? Nakakaawa talaga. Nagiging diskarte, naging mannerism na ng tao manggulang ng kapwa para lang kumita buhay. Yun ang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot yung ganyang bagay. Alam mo yun, kapwa mo Pilipino, lulukohin mo. Parang isipin mo na lang siguro na kung kamag-anak mo yan, lokohin ka, kulangan ka, nakawang ka. Sakit nun, di ba? Sana yung mga kumukomit ng krimen, maisip man lang nila, paano kung kamag-anak ko to, di ba? Paano kung kailangan yung bagay na ninakaw ko? Yung ganun man lang yung konsensya, ganun konsensya man lang ang pumasok sa kaisipan nila bago nila sa mag-commit ng isang kasalanan. Kasi kung ganun mag-isip ang mga bawat Pilipino, tingin ko, mas hihigitan pa natin yung pagiging magandang bansa ng gaya ng Japan eh. Sobrang mahal nila yung bansa nila, sobrang mahal nila yung kapwa nila. May mga hindi rin namang magagandang ugali sa Japan, no? Pero kung papapiliin sila ng bansa nila at sa ibang bansa, mas pipiliin nila ang bansa nila, di ba? Dahil sa pera, dahil sa piso, nagiging sakim ang bawat Pilipino. Nakakalungkot. Gandang kasabihan yun, no? Dahil sa piso, nagiging sakim ang bawat Pilipino. Dapat at tayo, ay kakanan pala si Bossing. Alpaca Paro. Isa pa yan, yung mga prat-prat na yan. So dati kasi, hindi naman sa napabilang ako sa isang fraternity, no? Isa sa naging dahilan ko kaya ako sumali. Meron kasing fraternity chapter na legal sa school. As in, napakaganda. Mga professional sila. Hindi siya may tuturing na parang gangster kasi legal siya sa school eh. Meron siyang mga activity, mga projects. Kaya alam mo yun, yung kinikilala sila, meron silang recognition sa school. Which is akala ko sa sinalihan ko meron. Pero okay din naman ang mga nasalihan ko, napakabuti nila. Kita nyo, buhay pa ako ngayon. Iningatan din nila ako at meron kaming seminar doon. Napakagaling ng council na yun. Napakagaling. Nalimutan ko lang ang pangalan ng council namin ng time na yun. Meron doon tanong na, meron kang exam.
pero kinakailangan ka namin sa meeting dito sa kapatiran. Ano ang mas uunahin mo? Yung exam mo sa school o lilipan ka para lang umatin ng meeting natin na kailangan ka namin? Alam mo, sinagot ko noon, nakachamba ako, hindi ko naman inisip na tama pala yung sagot ko. Sabi ko, Master, kailangan ko pong umatin ng exam kasi hindi ko po pwedeng ibagsak ang aking pag-aaral. Kaya nga po ako nandito para mag-aaral, hindi po sa kailangan priority pa to dahil kaya nga po ako nandito para pagtapos at magkaroon ng degree, di ba? Tapos yung kasama ko, sinagot niya, uunahin ko yung kapatiran bago yung pag-aaral. Ayun, na-DA siya. Na-DA siya, mali yung sagot niya. Sobrang proud din ako sa nasalihan ko, no? So, shoutout sa mga kabrad ko dyan, no? Ang galing ng council namin yung shoutout sa'yo, sir. Nalimutan ko lang yung pangalan mo. Pero, buti na lang, mabubuting tao yung council namin noong time na yon. Buti na lang talaga. Hindi sila abusado gaya ng mga napapabalita, no? Nakakalungkot sa ganyan. Pag ang kapatiran ay sobrang dami na, sobrang populated na, sobrang dami ng mga members na. Hindi mo na nakokontrol yung crowd eh. Wala na silang sariling policy eh. Parang kanya-kanyang policy na lang talaga nangyayari kada chapter. Yun yung nakakalungkot. Pero kung maayos ang pag-organisa sa isang fraternity, ay talagang deserve ng mga fraternity na yun na magkaroon ng hindi naman ako against sa hazing, no? Pero sobra kasi nakakamatay eh. Parang ang nangyari, hindi na hazing ang nangyari, nagiging torture na eh. Kaya naging hazing ang mga fraternity kasi para masubukan kung talagang matatag ka at committed ka sa kapatiran nila. Yun yung pananaw ko sa hazing, ha. Naliligaw ata ako. Malapit na naman tayo. Nawa, Pilipinas ay isa sa mga tinitingala. Sa isa sa magandang ganito idea pag kayo napasok sa isang one way. Titignan niyo yung mga sasakyang nakapark kung saan nakaharap. Kapag napansin niyo ang lahat ng nakapark na sasakyan ay nasa isang direction lang. Malaki ang chance na one way yan. Yan ang isa sa palatandaan. Huwag niyo ko gayahin kanina, no? Nakita niyo na yung karatula, meron dumiretso rin. Katanga na yun. Kamote na yung kamote. Tayo. Welcome to tayo guys. At ang isa sa may-ari at ang partners ay ang ka-member natin, ka-grupo natin. Musta, sir? Ito may vlog. Sa Raisan niya pala, no? Isa sa mga tayo guys na may-ari, no? So, ayan. Pang ilan ako? Dito na. Sige. Kaharap, no? Yan, no? So, ayan na yung shop nila. Sobrang ganda, sobrang linis, bagong-bago. Shoutout kay Sir Rai, no? Sir, isang member natin, no? Talagang kanyang Z500. So kayo ay kung naghahanap kayo ng Michelin 4, Michelin 5, dito yung mga quality na gulong. All terrain yan, so pwedeng wet, pwedeng dry roads. Meron din silang mga kopihan dito. Tapos nasa kabila lang yung STI. Ito yung palatandaan nyo. STI Guevara Dasmariñas. Bridgestone tayo guys. So hanggang dito na lang muna guys, no? At magpapa-PMS lang tayo para sa darating na Batman loop. Peace!